Magandang hapon po. Ako po ay naglilinis ng aking kangkong. I-steam ko mamaya. Lalagyan ko siya ng oyster sauce at saka yung pinritong bawang ibudbud sa ibabaw. Gusto ko lang kasi ng gulay sa araw na to. Naano na ako sa karne at saka alam mo na, pinagbawalan din ako ng doktor na kumain ng karne, lalo na ng baka kasi mataas yung kolesterol ko nung nagpa-laboratory ako. Kaya ito na lang. Bumili ako ng kangkong pang torta sana, pero marami pa yung manok at namin, yung pasta kahapon para sa mga bata. Ako kasi mas gusto ko ng steam na gulay lang. Ayaw ko ng torta kasi masyadong mamantika. Mataas din sa kolesterol. Bawal na sa akin yung mamantika, yung mga red meat, maalat, yung matamis dahil mataas din ang sugar, maalat, high blood, yung mga gano'n. Ang hirap pagka tumatanda na dahil ang dami ng bawal. Marami nang naglalabasan na yung malabo ng mata, may high blood na, may diabetes na, may taas ng kolesterol, may arthritis na. Ako, kaya nga dapat yung mga bata pa lang ay talagang sikapin mag-ipon dahil hindi habang panahon bata at malakas ang katawan. Kaya ako simula nang nag-maintenance ako ng gamot sa high blood, binabawasan ko na yung pagtulong sa mga kamag-anak. Kailangan ko ng paghandaan yung sarili ko. Lalo na daming sakit. Ito, malabo ng mata ko. Tapos nag-maintenance ako ng gamot sa high blood. Tapos last time nagpa-laboratory ako, nakita mataas kolesterol ko. Paminsan-minsan din mataas ang sugar. Lagi ako pinapayuhan ng doktor na mag-diet ba, kung maaari umiwas sa mga red meat, maalat, mantikang pagkain, bawas sa kanin. Dahil kung pag nagpa-laboratory ako uli at mataas pa rin, na mag-maintenance na ako ng gamot sa kolesterol at yung mataas ang sugar, yung sa diabetes naman, mag-i-insulin pagka diabetic na, hindi na makontrol yung taas ng sugar. Tsaka ito pa, yung nakita sa CT scan ko nung March ba yun, February, may nakitang bukol sa breast ko. Sabi nila, under observation, kailangan magpa-CT scan ulit after 3 to 6 months para malaman kung lumaki ang bukol, kailangan tanggalin. Pero kung hindi, pwedeng pabayaan na lang kasi ibig sabihin kung hindi siya lumaki, hindi siya active. Pero pag lumaki siya, active siya, kailangan niyang tanggalin para hindi kumalat sa buong katawan. Pinagpipray ko na sana hindi naman siya lumaki dahil wala naman sa lahi namin ang sakit na breast cancer. Itong naoperahan din na legs ko, itong binti ko, kailangan din ng operasyon uli dahil hindi daw kayang matanggal ng doktor lahat ng mga baradong ugat, yung mga namumuong dugo na bumabara sa ugat. Kasi delikado pagka ang bara sa ugat ay umakyat sa puso, magkaroon ng problema yung pagpump ng puso pagka barado yung ugat, hindi maka-circulate ng maayos yung dugo. Magkaroon ng heart failure,
Kaya maraming namamatay na inaatake sa sakit sa puso. Yung pala yung dahilan. Barado yung ugat sa puso. Yung mga daanan ng dugo nagbabara, hindi makasirculate. Kaya yung iba inaatake ng sakit sa puso. Nagpapaltipit yung puso kasi hindi nakasirculate yung oxygen sa ugat. Kaya madalas yun ang naging dahilan na inaatake sa puso yung tao. Kaya yung surgeon sabi kailangan 2 o 3 operasyon ang kailangan para yung mga namumuong ugat na bumabara namumuong dugo na bumabara sa ugat kailangan tanggalin para gumanda yung daloy ng dugo sa ugat at hindi magpaltipate yung puso, hindi mahirapang magbomba ng oxygen. Yun lang guys, nais ko lang bahagi sa inyo. Kaya yung mga kabataan na mga lakas pang katawan, kung maaari mag-ipon, paghandaan yung pagtanda dahil hindi forever young and strong. Pag nagkaedad ng tao, humihina ang katawan at naglalabasan mga sakit.